Hi guys, welcome back to another YouTube video. It's me once again, your coach AJ Palmos, at kung bago ka sa aking YouTube channel, click mo lang ang subscribe button, bell notification para like kang updated sa mga future videos natin. For today's video, pag-usapan naman natin ang 10 bagay na dapat mong malaman kung gusto mong yumaman. I-share ko po sa inyo ang 5 dapat gawin at 5 hindi dapat gawin sa pagyaman. Lahat naman tayo gusto nating yumaman, di ba? So pakinggan nyo po at tapusin nyo po yung ating video at mag-take down notes po tayo para makatulong ito kung gusto mong maging successful sa iyong career or sa iyong buhay. Kung ready ka na, samahan nyo po ako. Tara! Pag-usapan muna natin ang 5 dapat gawin kung gusto mong yumaman. Number 1 is kailangan mong magnegosyo. Lahat ng mga successful na tao, kahit yan ay athlete, artista, politicians, or career-oriented na tao, lahat yan pumapasok sa negosyo. Dahil ang negosyo ang nagbibigay sa kanila ng passive income. So kung ikaw ay engaged na sa isang small or big business, congratulations kasi nandun ka na sa step 1 para sa pagyaman. Ang negosyo ang nagbibigay sa atin ng financial freedom. Kung ikaw ay empleyado na takot ka sa negosyo, ibig sabihin hindi ka ready yumaman. Kasi ang gagawin mo lang din naman kung magkaroon ka ng pera is maghahanap ka rin ng business eh. Why not na mag-start ka na as early as now na matutong magnegosyo? Dahil nasa negosyo ang tunay na pera at potential ng ating pagyaman. Number 2 is aralin yung negosyo. Madalas sa atin, pumapasok or sumasali sa isang negosyo, pero walang planong aralin. Alam nyo ba kahit anong negosyo, basta hindi mo inaral, walang magiging magandang resulta. Isipin ninyo kung kayo po ay empleyado ngayon. Tayo po ay mga empleyado ng negosyo ng ibang tao. Ibig sabihin, expertise nila yung negosyo, kaya nila yan pinasok. Ngunit tayo, gusto nating magkaroon ng sariling negosyo, pero tayo mismo, tamad na tamad aralin yung ating negosyo. Kagandahan po sa ganitong klaseng industriya, libre po ang mga trainings. So, kailangan mo lang tiyagain, kasi ganun din naman po kahit nasa trabaho ka, kailangan mong aralin ano yung responsibility mo as employee sa iyong trabaho. Same goes with business. So, kung gusto mo maging successful sa business, kailangan mong aralin ang iyong negosyo. Kung pumapasok ka ng 8 hours a day from 8 o'clock to 5 p.m., ibigay mo yung susunod na oras mo para sa iyong negosyo. Dahil dyan magsisimula ang success mo kung gusto mong yumaman. Number 3, get ready for rejection. Walang negosyo na walang sablay. Walang negosyo na smooth lang ang mararating. Lahat ng negosyo meron po yung ups and down. Embrace rejection. Madalas sa mga rejections natin is nanggagaling unang-una sa mga family. Ayaw tayong suportahan ng family natin. That's okay. Kasi hindi pa nila nakikita yung negosyo na gusto mong ipakita sa kanila. Ang kailangan mong gawin is babarin mo yung sarili mo, kakaaral dun sa iyong business, mag-isip ka ng iba't ibang ideas, na makakatulong para mag-generate ka ng sales. And huwag kang masasaktan kung i-reject ka ng mga taong mahal mo sa buhay. Dahil hindi pa nila naintindihan ang negosyo mo, huwag kang magagalit sa kanila. Bagkus gawin mong stepping stone yan para maging successful. Alam niyo po ba na 95 to 99% ng mga members ko ay hindi ko po kakilala or mga strangers. Dahil yung mga relatives and families, usually sila lang kasama mo lang talaga sila sa happiness. Pero sa sacrifice, hindi mo sila kasama. So, swerte ka kung kasama mo ang iyong family sa ganitong industriya. Pero kung hindi naman, huwag kang malungkot kasi hindi ka nag-iisa. Lahat tayo mayroong pinagdadaanan. Lahat tayo may mga rejections na nare-receive. So, okay lang po yan. Dahil mas maraming taong hindi ka kakilala na makakatulong sa'yo kaysa sa mga kilala mo magdi-discourage sa'yo. Tuloy-tuloy ka lang sa business kasi yan yung kailangan mo para tumibay ka sa pagnenegosyo. Number 4,
circle of friends. This time, pagka kayo po ay nag-start na mag-business, hindi lahat ng tao kaibigan mo. Makikita niyo po yung mga taong susuporta sa'yo at yung mga taong hindi susuporta sa inyo. So, yung mga taong susuporta sa inyo, sila po yung mga bagong circle of friends mo na tutulong sa'yo para maging successful ka. Marami po akong mga kaibigan, kamag-anak, mga katrabaho at mga kakilala na nilapitan ko rin po ng ganitong opportunity. Pero 99% sa kanila, ni-reject yung aking ino-offer. Hindi ako nagalit sa kanila. Why? Kasi naaral ko na beforehand na ito yung possible na mangyayari. Kaya po, ginagamit natin yung tinatawag nating online marketing para makakuha tayo ng mga possible prospect at mga business partners na makatulong sa atin dito sa ating negosyo. So, mas marami kang hindi kakilala, much better. So, gawin mo lang, hasain mo yung sarili mo, maging expert ka sa isang bagay, and eventually, yung mga taong yan ang lalapit at ma-attract mo sa iyong negosyo. Number 5, ito po, madalas, hindi ito pinapriority ng mga nagbi-business. Yung tinatawag nating focus. Bigyan mo po yung sarili mo ng 3 to 5 years na trabahuhin ito. There's no such thing as easy money. Lahat ng mga easy money, easy rin po yan mawala. Yung 3 to 5 years na ilalaan mo sa negosyo, ito po ay magbibigay sa iyo ng experience and expertise sa iyong ginagawa. Kung ginagawa mo ng tama yung negosyo. Kasi meron naman iba na tumatagal po sa negosyo ng mahabang panahon, pero pag tinanong mo, hindi rin nila alam kung ano yung mga basic about their business. Ito po, importante na alam mo kung ano yung negosyo mo at ikaw mismo kaya mong sagutin yung mga rejections ng customers mo na gustong magtiwala sa'yo. 3 to 5 years para lang po kayong nag-enroll niyan. So, yung lalabas mong puhunan, yan yung gagamitin mo sa iyong sarili. Tapos, yung 3 to 5 years na yan, gagamitin mo po siya as practicum. Habang tumatagal ka sa business, gumagaling ka, humuhusay ka, gumagaling ka sa communications, dumadami yung kaalaman mo, dumadami yung circle of friends na like mindset mo, dito po yung mga taong makakatulong sa'yo. So, ito pong 5 na to. Number 1 is magnegosyo. Number 2, aralin ang negosyo. Number 3, get ready for rejection. Number 4, choose your circle of friends. And number 5, focus, give your business 3 to 5 years para po mag-grow ka sa ganitong industry. Ngayon naman, pag-usapan natin ang 5 bagay na hindi mo dapat gagawin kung gusto mong maging successful or gusto mong yumaman. Number 1 dito is yung bad debts or yung tinatawag natin sa Tagalog na maling pag-utang. Ang isang entrepreneur, kakampi namin dyan is yung credit card. Ngunit sa isang ordinaryong tao na hindi marunong gumamit ng credit card, ito ay liabilities kasi kailangan mo magbayad, ganito, ganyan. Pero actually, kung ikaw ay nasa business, importante na meron po tayong credit card. Ang credit card po ay gagamitin mo sa tamang paraan. Mali ang paggamit mo ng credit card kung ibibili mo ito ng mga bagay na hindi magpapasok or mag-generate sa'yo ng kita or pera. Pag bumibili ka ng cellphone, gumamit ka ng credit card, yung cellphone na yun hindi mo gagamitin pang negosyo, possible na maging bad debts po siya. Ngunit kung ikaw ay gagamit ng credit card at ilalaan mo to pambili ng iyong produkto, i-market mo po sa tao, offline and online, na magge-generate po ng pera, ang tawag natin dyan is good debt. Kailangan alam mo kung ano yung bad debt, ano yung good debt. So, pag bad debt, nagtatanggal ng pera sa iyong bulsa. Yung good debt naman po is magpapasok sa iyo ng pera sa iyong bulsa. Yan lang po ibig sabihin natin sa bad debt. Number 2, luho o yung maling paghawak ng pera. At tulad nung nabanggit kong example kanina, kung bibilin mo siya ng cellphone at gagamitin mo lang siya para sa personal na pangangailangan mo, ito po ay tinatawag nating luho. Dahil kung ikaw ay nasa business, ang ipapriority mong i-purchase is yung mga bagay na magpapasok sa iyo ng pera. Katulad ng pag-upgrade ng phone, ginagamit ko for vlogging, microphone, nag-invest po tayo sa quality. At katulad din po netong place na to na pinagbablogan ko po, nag-rent po tayo rito para po makapag-produce tayo ng quality videos na makakatulong sa kapwa.
Dahil itong ginagawa ko pong mga quality videos ay nakakapag-produce ng pera sa akin, ang tawag ko dito is good debt. So, hindi po siya luho. Dahil may pinaglalaanan po ako at ginagamit ko po sa tama yung aking finances sa kinikita ko sa aking negosyo. Number 3, procrastination. Yung magsisimula ka sa business, pero lagi mo nalang sasabihin, tinatamad ka, bukas na lang, wala akong oras, umuulan. Marami kang mga excuses sa buhay mo na hindi nagli-lead sa'yo into success. Isipin mo ha, kayo po ay nagtatrabaho 8 to 5. Kahit ayaw na ayaw mo nang pumasok or gustong-gusto mo na agad umuwi, pero dahil naka-time in and time out ka, wala kayo bang gagawin kung hindi pumasok? Dahil kayo ay binabayaran ng iyong employer sa iyong trabaho. Bakit pag negosyo mo ang pinag-uusapan, lagi nating kinatatamaan? Alam nyo ba na dapat mas maraming effort kang ibinibigay sa iyong business kaysa sa business ng ibang tao? Kung ikaw ay empleyado at pumapasok ka ng 8 to 5, empleyado ka ng oras na yan. Pero pagsapit ng 5 p.m. onwards, ibahin mo yung suot-suot mong hat. Dapat ikaw ay entrepreneur na. At pwede mo na siyang gawin sa oras na labas ka na sa trabaho. Number 4 is bisyo. Sa mga nagnenegosyo, as much as possible, dapat wala ho tayong bisyo. Lalo-lalo na kung nagpo-promote ka ng wellness product na nakakagaling o nakakabuti sa kalusugan. Tapos tayo mismo may bisyo, di ba? Dapat tayo ang number 1 na healthy, tayo ang number 1 advocate, tayo yung number 1 model ng ating produkto. Dahil ang produkto namin is wellness, so dapat kami muna ang nagiging model ng aming produkto. Niniwalaan ng tao kung ano yung nakikita ng kanyang mga mata. Kung halimbawa may negosyo ka na pampagaling sa sakit, pero ikaw mismo may sakit, baka hindi sila maniwala sa negosyo mo. Unahin mo munang maging subject ang iyong katawan at ibe-bless ka ni Lord pag tama yung ginagawa. Number 5, yung tinatawag nating inggit, inip, at inis. Itong 3I na to ang wag na wag mong gagawin pag ikaw ay nagnenegosyo. Number 1, wag kang maiinggit sa success ng iba. Kasi tandaan mo, iba yung actions nila, iba yung pinagmumulan nila sa nagiging actions at pinagmulan mo. So, wag kang mainggit. Instead na mainggit ka, ma-inspire ka sa mga success ng iba. Dahil alam mo, parehas kayo ng kumpanya, parehas kayo ng produkto. Kung siya naging successful, malaki yung chance na magiging successful ka rin. Inip, wag na wag kang maiinip. Kaya nga po binigyan ko kayo ng timeline na 3 to 5 years, aralin niyo yung negosyo ninyo. Dahil walang negosyo na nagiging successful kung tayo hindi natin inaaral yung ating mismong negosyo. Yung 3 to 5 years, maiksing panahon po yan para maging expert ka, pero enough na po yan para maging successful ka. At inis, huwag kang may inis sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Kasi tandaan mo, walang magandang kwento kung walang pangit na nangyari sa buhay natin. Lahat ng mga nangyayari sa'yo is part of your growth. So kung nahihirapan ka ngayon, lahat ng kwentong yan ay totoong kwento mo. At ang bibili ng tao, hindi naman yung mismong produkto eh. Ang bibili ng tao, ikaw at ang iyong kwento. Bago sila bumili ng produkto, ang ipinakikilala mo yung sarili mo. Kapag nakilala nila ikaw na mapagkakatiwalaan ka, then that's the time na yung mga tao kusang lalapit sa'yo kasi alam nila trustworthy person ka at totoo ang iyong sinasabi. Yan po yung 10 bagay na dapat mong malaman kung gusto mong yumaman. Sana po nakapaglista po kayo ng ating dapat at hindi dapat gawin kung gusto mong maging successful. Maraming salamat po sa pagsama sa aking video. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, i-share niyo rin po yung ating video at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. My name is Coach AJ Palmos and see us again on our next video. To God be the glory. Bye-bye.